pa ang Jessica Sanchez Fever, umpisa na ulit ang bagong audition para sa susunod na American Idol. At ilang Pinoy ulit ang nagbabaka sakaling makapasok. Mula Los Angeles, California, nagpapatrol Yong Chavez. Dalawang linggo pa lamang matapos ang finale ng Season 11, umpisa na naman ang paghahanap sa Season 12 American Idol. Sa Dodger Stadium sa Los Angeles, alas 5 pa lang ng umaga, nakapila na ang marami para magparehistro sa audition. Habang naghihintay, nagpakita na ng galing ang mga aspiring contestants. Mula sa iba't ibang lugar sa Amerika ang mga dumayo rito. We're also looking for good singers with good stories. People that have big personalities that can show that off. That, you know, we're really looking for that personality, that person that really kind of shines. Si Brian Tadio na nakasama ni Jessica sa top 90 sa nakaraang season, balik audition ulit at inspirasyon ang tagumpay ni Jessica. I grew up watching ABS-CBN and TFC and watching the Filipino females like have that big voice. So I was just so glad she was there. But yeah, I'm back this year, hoping to represent Filipinos and Hawaii and just show that we have what it takes. Pero ayon naman sa iba, mas malaking inspirasyon daw sa kanila ang nakitang pagkakaisa at suporta ng mga Pinoy para sa kababayan. Nakita ko po yung community, sense of community dito po sa Amerika, and just getting together and joining and, you know, supporting a Filipino, you know, and I thought it was beautiful and it was great. Bagamat nabigong makuha ng Pinoy ang corona, tuloy pa rin daw ang laban. I think that us Filipinos should really try our hardest and just like give it our all. Ang mga hindi makakaabot sa auditions dito sa Los Angeles ngayong linggo ay maaari ding sumubok sa San Antonio, Texas sa isang linggo kung saan gaganapin ang next round of American Idol auditions. Yong Chavez, Patrol ng Pilipino, Los Angeles, California. Dengue outbreak. Diniklara na sa 11 barangay sa Santiago City, Isabela. Pangulong Noynoy Aquino, ipinagmalaki ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa harap ng mga Filipino community sa London. Pinakamataas na dagdag singil sa kuryente ngayong taon, ipatutupad na sa Hunyo. At dating First Gentleman Mike Arroyo, kinasuhan sa PNP chopper scam. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Bayan, nagdeklara na ng dengue outbreak sa 11 barangay sa Santiago City sa Isabela. Kahit bumaba ang bilang ng mga kaso kumpara ng isang taon, mas marami naman ang naitalang namatay ngayong taon. Mabot na sa 4 ang naitalang nasawi sa dengue mula nitong Enero hanggang Mayo at higit sa 180 pa ang may dengue. Ibinida ni Pangulong Noynoy Aquino ang mataas na growth rate ng Pilipinas sa pagdalaw niya sa UK. Naniniwala rin ang Pangulo na dadagsa ang mga dayuhang turista sa bansa sa pagtatapos ng 2012. Nagpapatrol mula London, Europe Bureau Chief Danny Buenafe. Mahigit isang oras din ang talumpati ng Pangulo sa Filipino community ng London. Sumentro ang kanyang speech sa 6.4% growth rate ng Pilipinas sa unang quarter ng 2012, na anya'y pinakamataas sa Southeast Asia. Tinukoy niya ang pagtataas sa health budget ng 48.5% at basic education ng 36.5%, kaya umaasa siya na wala nang kakulangan ng classroom sa susunod na taon. Pinagmalaki din niya ang conditional cash transfer program ng pamahalaan. Idea po nito na mumuhunan tayo, bigyan natin ng insentiba yung mga magulang, panatilihin nyo sa eskwelahan, matututo. Inaambisyon pa natin, maski graduate ng high school lang, meron na pong kakayahan. Tungkol sa issue ng katatapos na impeachment trial ng punong mahistrado, ito anya ay kailangan na reforma sa hudikatura. Maganda ho nangyari ito kay Corona. Umiral po yung tinatawag na checks and balances sa ating sistema at siguro papadala ng mensahe. Turismo binigyan din ng Pangulo na sasalba ng malaki sa problemang pang-ekonomiya ng bansa. Kumpiyansa ang Pangulo na aabot sa 4.5 milyon ang papasok na turista sa bansa sa pagtatapos ng taon. Personal na pinangunahan ng Pangulo ang pagsakay sa sikat na double-decker bus na may tatak ng DOT logo, "It's more fun in the Philippines." Nagustuhan na maraming Pinoy sa London ang mensahe ng Pangulo.
May ilan naman ay may halong pagpupuna sa tema ng talumpati. Very, very good. Very positive na umuunlad na nga ang Pilipinas. He's able to do what he needs to do step by step. Very disappointed, honestly. As OFWs, we are expecting something about us, but nothing at all. Sa mga oras na ito ay ginaganap ang one-on-one meeting ng Pangulo kay British Prime Minister David Cameron. Meron din pulong mamaya ang Pangulo kay Prince Andrew, anak ni Queen Elizabeth II, na siyang tagapangasiwa ng UK Trade and Investment para sa Royal Family. Para sa Europe News Bureau, Danny Buenafe, Patrol ng Pilipino, London. At sumabak kaagad sa trabaho si Pangulong Noynoy Aquino sa unang araw niya sa London. Pero hindi niya nakalimutang mamasyal. Mula London nagpapatrol si Rose Eclarinal. Tulad ng pangako ng Pangulo, nakasentro ang kanyang kauna-unahang official visit sa UK sa pagselyo ng kontrata para makapag-uwi ng negosyo at trabaho sa Pilipinas. Unang pinirmahan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Cebu Pacific at Rolls-Royce para sa $280 milyong na service contract kung saan bibili ng eroplano ang Cebu Pacific sa Rolls-Royce at ang Rolls-Royce naman ang magsuservice at magme-maintain ng mga ito. Sinelyuhan rin ang joint statement sa pagitan ng Gas Asia at Aboitiz Equity. Mag-i-invest ng $150 milyong ang dalawang kumpanya para sa pagpapagawa ng planta na magko-convert ng biomethane na pwedeng gamiting sustainable vehicle fuel. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakatapak ang Pangulo sa London, ni-request niya ang pagbisita sa Imperial War Museum, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking koleksyon ng military vehicles, aircraft, war equipment at artifacts na ginamit ng UK sa mga nakaraang gyera mula noong World War I. Pagkatapos ng maiksing pag-iikot ng Pangulo dito, balik trabaho uli si Pinoy. Rose Eclarinal, Patrol ng Pilipino, London. Kuryente tataas ang singil ngayong buwan. Dating FD Mike Arroyo kinasuhan sa Ombudsman kaugnay sa PNP chopper scam. Philippine Ascals at koponan ng Indonesia nagkagirian sa gitna ng laban. At Jessica Sanchez at ang 14 na taong gulang na si Kirby Asunto napiling kumanta sa labang Pacquiao at Bradley. Sa pagbabalik ng TV Patrol! Malaki ang itataas sa singil sa kuryente ng Manila Electric Company Meralco ngayong buwan. Tumaas din naman ang presyohan ng kuryente sa spot market. Nagpapatrol si Alvin L. Chico. Todo kayod si Jean para may panggasto sa pag-aaral ng mga anak. Siya na mismo ang nagsiserve ng customer para hindi na kailangan kumuha ng dagdag na tao sa karinderya. Kaya nalungkot siya nang mabalita ang tataas ang singil sa kuryente. Siyempre, dagok na naman sa amin yan. Pasakit na naman. Ka-enroll lang ng mga bata, galing sa gastusin. 54 centavos kada kilowatt hour ang dagdag sa generation charge ng Meralco. Mahigit 54 pesos ang taas presyo sa 101 kilowatt hours ang gamit. Pero sa 500 kilowatt hours ang gamit, 270 pesos kaagad ang dagdag bayad. Sumirit ng mahigit 16 pesos kada kilowatt hour ang bentahan ng kuryente sa spot market, ang pinakamataas ngayong taon. Ang rason, pinaandar ang mas mahal na mga planta ng kuryente. Tumaas yung demand for power, tapos nagkaroon ng pagkukulang ng konti sa supply. It was made up by the more expensive oil-fired power plant. Lalo pan lumaki ang demand sa kuryente dahil sa mainit na temperatura. So mas maraming appliances na ginagamit. Nagkataon pa na bakasyon yung mga estudyante ngayong panahon nito. Pero dahil nagsimula ng umulan, mas mapapagana na ang mga murang hydropower plant na posibleng magpababa sa singil ng kuryente sa susunod na buwan. Alvin L. Chico, Patrol ng Pilipino. Hindi masyadong naging friendly ang friendly match ng Philippine Ascals at Indonesia kagabi. Muntik na itong mauwi sa Rambol. At sa uli, tabla naman ang dalawang koponan. Nagpapatrol si TJ Manoto. Ginulat ni Ascals coach Hans Michael Weiss sa mga Indonesian sa kakaibang starting lineup ng Pilipinas kagabi. Hindi kasi kasama sa starting 11 ang mga veteranong sina Neil Etheridge, James Younghusband at Phil Younghusband.
Pero kahit mas maraming baguhan sa laro, naging agresibo pa rin ang Azcals. Nagtapos ang first half sa 0-0 draw. Sa second half, unang naka-score ang Indonesia sa 57th minute. Pero agad na bumawi ang Azcals nang maaga ni James yung husband ng bola at tinabla ang laban 1-1. Makalipas lang ang ilang minuto, naka-goal muli ang Indonesians. It's another goal for Indonesia. Bahadoran. Referees are going to catch that. Lalong uminit ang aksyon sa 79th minute nang magkatulakan sina Irfan Bakdim at Chichi Caligdong. And I think Bakdim was the first there who struck. Got lots of nastiness going on right now. Mariel, these are the incidents that build rivalries. Sa sumunod na free kick, naka-score si Phil. Tabla uli ang laban, 2-2. Short-handed Philippines are back level. Wala na uling naka-goal, kaya't nauwi sa draw ang laban. I think overall it was a very, very exciting match and a thrilling match. So from the entertainment level, very, very good. I think we learned more of how far we've gone in the last 2 years and how strong and how we are favourites. Sa June 11, lalabanan naman ng Azcals ang Guam sa Bacolod para sa isa pang friendly. TJ Manotok, Patrol na Pilipino. Sa labang Pac-Man Bradley, pawang may dugong Pinoy ang aawit ng national anthem ng Amerika at Pilipinas. Excited ng idol runner-up na si Jessica Sanchez, pati ang 14 anyo na si Kirby Asunto na siyang aawit ng Lupang Hinirang. Mula New York, nagpapatrol, Don Tagala. Excited na ang American Idol runner-up na si Jessica Sanchez na awitin ang Star-Spangled Banner sa labang Pacquiao at Bradley sa darating na Sabado sa MGM Grand sa Las Vegas. Oh, can you see by the dawn's early... Kinumpirma ng top rank at ng publicist ni Sanchez sa ABS-CBN News ang magandang balitang ito. Hindi na raw magbibigay ng pahayag ang Team Jessica dahil nag-tweet na raw si Jessica tungkol dito kanina. Sa tweet ni Jay Sanchez AI11, sinabi niya na I am so ecstatic. Samantala, sa Jersey City, New Jersey, mas excited naman ang 14 anyos na singer na si Kirby Asunto. Siya naman ang napili ni Pacman mismo para awitin ang Lupang Hinirang sa labang ito. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Hindi na raw makapaghintay ang singer na galing sa Linden, New Jersey na makasama sa Las Vegas ang kanyang #1 idol na si Jessica Sanchez. I am so excited. Like I'm kind of scared at the same time because like the whole Philippines will be watching it and the whole world actually. Unang nakilala sa Balitang Amerika si Kirby sa kanyang pagganap ng role na Annie sa isang musical sa kanyang paaralan. Excited na rin si Kirby dahil isang Oliver Tolentino ang kanyang susuotin sa laban ni Pacquiao. Pag narinig nila, wow, Oliver Tolentino, sikat yun kasi si CeeLo Green na yung inaano niya. Lupa ng araw ng walhatit pagsinta, Tutulak patungo sa Las Vegas si Kirby Asunto bukas. Don Tagala, Patrol ng Pilipino, New York. Exclusive! EFA at OWA tiniyak ang evacuation plan para sa mga OFW sa Lebanon. Traffic aid ng MMDA, huli rin sa jaywalking. Kampo ni Timothy Bradley, binaliwala ang prediksyon ni Freddie Roach na tatalunin siya ni Pacman. At Lucy Torres nagseselos nga ba kay Don Zulueta? Sa pagbabalik ng TV Patrol!